Dawatek nga rod iti anos tayo nga tumakder. Ket iti nga kanito. Jesus. Come, Holy Spirit. Fill us, O Lord. Fill our hearts with humbleness, with reverence to you, O God. We acknowledge you, Lord, O God, in this place. We acknowledge you, O Lord, in our soul, in our heart, O God. And we acknowledge, oh Father, that you sit, oh Lord, on the throne forever. Yet you draw, oh God, near to those who call upon your name. And so today, oh God, we choose to fix our eyes on you, not on our burdens, not on our fears, but on your greatness, O Lord, but on your holiness, on your mightiness, O God. Your power is indeed, O Lord God, good Father unto us, Lord. Let overflow, O Lord, and your unfailing love, O Apo, madaydayaw ka. Hallelujah. Come on, people of God, let's worship the living God. Open your hearts and your mouth to worship the living God. Oh, hallelujah. Every heart, God, will bow down. Agkamamatalek kami iwapo, dagiti puspuso mi iwapo. Agkamatalek kami ken ka, O God. We will receive your word today with power, with greatness, O Lord, O God. I pray and lift up to you all the ministers. Lord, O God, nga mausari iti dayto yapo nga bigat. Oh Lord, give power to them. Give them anointing, O Lord, O God. From the music ministries, Lord, O God, as they usher us, O God, in worshiping you through songs, O Lord, O God. Through praises, O Lord, let this be a sweet aroma of worship to come to your holy of throne, Father. And Lord, your mouthpiece today, O God. Oh, hallelujah. Adi usare mo, Apo, tatangabikat. Lord, ilingid mo, Apo, iti krus mo. Ikamasuna, Lord, oh God. Can we lift our hands towards Pastor Janice right now? As you will lead, oh God, nga kas isuna iti mangibunan na iti sasauna ni Apo. Come on, church. Let's pray for her. Ikwata yung man dagiti ima tayo toward her. At isuna iti likod ni Pastora. Oh God,
We worship you as we lift up her to you, O God. Apo, punuan mi sunay ti anointing. Punuan mi sunay ti power. Your mighty, O God, be upon her, Lord, O God. That every word that comes out from her lips, O Father, Apo, dagitoy Apo, agbalindang abilig. Tapnoy ti kasta maawatan mi ida, mangtiday ti biyag, mangtiday ti panakalaing, that everyone who will going to hear your word, they will receive it with power. Oh, in the name and mighty, oh God of Jesus. Hallelujah to your name, oh Lord God. And every part of this service, oh God, we surrender to you. Oh, hallelujah. Hallelujah, oh God. And I pray, Lord, oh God, let's lift up our heart, our life toward God. Lahat tayo na nananampalataya sa Panginoon at nagtitiwala sa Kanya. Oh, Apo, makitam dagiti puso sa tumunggal may sakada kami. At to'y kami, oh, Apo, Lord God, may salayang iti tinawat mong aldaw to rest, oh God, for your people. Oh God, and here we are as a part of our obedience, spiritual discipline to you, O God. Apo, bayam nga dagiti anak mo, Lord, O God, makakonsentrate na, Apo, agtay tayo. Agsakdo kami kadagiti nakakkinaimbag mo, Apo, dagiti sasaw mo, Lord, O God. Ngagbaling akirit pegsami, O God, itinaldawal na. Lord, ikatin mi, O Apo, anyaman dagiti pasalsali kadagiti panunod mi. Iyagmi, Apo, iyawat mi dagiti puso mi, Lord God. Iruknoy mi ken ka, Lord, akas panagdayaw ken ka. Madaydayaw ka, O Apo Jesus. And so today, O God, you are free, oh God, to move. You are free to pour out your power. You are free to pour out your wisdom to each and every one of us, oh Lord, oh God. That no one will left behind today, oh Lord, oh God. That everyone will receive from you, Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah, oh God. Oh, hallelujah, Lord God. Even we pray, God, sa mga kapatiran namin na wala pa sa lugar na to, Panginoon. Lord, provide, oh God, yung sasakyan nila papunta dito. Convict their hearts, Lord, oh God, to come, Lord God, in this place and give worship to you, oh Lord. Lord, we thank you so much. We glorify your name, oh God, that you deserve, Father. Hallelujah, Lord. Come on, church. Give adoration to God. Give worship to the Lord God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you. All the glory, the honor, and the power of God, we give you all. Because you deserve it. This all we ask and pray in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Ayan, so handa na po ba tayo magpuri sa Panginoon? Ayan. Pero bago po yan, gusto ko po sanang i-welcome ang ating kailaw na fresh from Australia. Ayan. Kita naman po natin. Fresh na fresh po siya, di ba? Amen. So, maaari po ba tayong lumabas sa ating mga upuan para kamayan, ngitian, at yakapin at ibahagi ang pagmamahal ng Panginoon? Labas po tayo. Halina't sama-sama, purihan natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalapag ang iyong kamay, itaas at ikaway. Lahat ng magsabi, Diyos ay buhay.
So naniniwala akong excited po ang lahat na magpuri sa ating Diyos na buhay. Amen? So handa po ba nating ialay ang ating mga buhay sa ating Panginoon? Amen. Minsan parang kung iisipin po natin, parang ang hirap kasi pupunta kayong ginagawa nila pastors, yung mga pastors natin, na pupunta dun sa mga malalayong lugar para mag-share ng Word of God. Pero hindi lang yun, di ba? Yung way kung para paglingkuran ng ating Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, unahin natin siya sa ating mga buhay. Amen? Amen! Hallelujah! Sabi niya po dito sa Psalm 95, verses 1 to 3, "Come, let us sing to the Lord. Let us shout joyfully to the rock of our salvation. Let us come to Him with thanksgiving. Let us sing psalms of praise to Him. For the Lord is a great God, a great King above all gods." Hallelujah! Purihin po natin ang ating Panginoon! Tayo po ay sumayaw. Bigay po natin ang ating buong lakas para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Ay Kristo, ialay mo, pagsamba ng buhay mo, sa gitna man ng bagyo, kay Kristo, payapa ang puso mo. Minsan pa kay Kristo, kay Kristo, ialay mo, pagsamba ng buhay mo, sa gitna man ng bagyo, kay Kristo, payapa ang puso mo. Gusto ang bato ng puglihan sa oras ng pangangailangan. Amen! Kahit saan, kahit kailan, tumawag lang at tutugon siya. Si Kristo! Si Kristo ang bato ng puglihan sa oras ng pangangailangan. Kahit saan, kahit kailan, tumawag lang at tutugon siya. Halina at magsaya! Halina at magsaya! Umalakpak! Kahit na may problema man o wala, tayo ay magpupuri sa ating Panginoon. Pakinggan mo ang bawat instrumento, sila't sayang madarama, diba? Lalo na nag-usap na si Jesus, sa puso mo tanggal ang lungkot. Hallelujah! Huwag mong sayangin, bigay na buhay sa'yo. Kahit pa nagdurusa, si Jesus ang karamay mo. Halina at magsaya! Halina at magsaya! Malakpak ng buong ligaya. Kahit na may problema ka, puri ka na lang sa Kanya. Pakinggan mo ang bawat instrumento, sila't saya ng nadamatiwa. Lalo na pag nag-usap na si Jesus, sa puso mo tanggal ang lungkot. Huwag mong sayangin, bigay na buhay sa'yo. Buhay sa'yo. Kahit pa nagdurusa, si Jesus ang karamay mo, kapatid. Halina at magsaya. Halina at magsaya. Malakpak ng buong ligaya. Kahit na
sa Kanya. Pakinggan mo ang bawat instrumento, siga't saya ang madarama, di ba? Lalo na mag-usap na si Jesus, sa puso mo tanggal ang lungkot. Huwag mong sayangin, bigay na buhay sa'yo. Kahit pa nagdurusa, si Jesus ang kay Kristo. Hallelujah! Kay Kristo, ialay mo, pagsamba ng buhay mo. Sa gitna man ng bagyo, kay Kristo, payapa ang puso mo. Payapa ang puso mo. Payapa ang puso mo. Payapa ang puso mo. Salamat, Panginoon. O, tunay nga na napakabuti mo, Ama. Hallelujah. Hallelujah. Come on, church. Patuloy po nating sambahin ang ating Panginoon. Taas nga po natin ang ating mga kamay. Tanda ng ating humbleness, surrender before God. Hallelujah. Saan man naroon, suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo mananatili kailan pa man. Hallelujah. O, purihin ka, Panginoon. Sa'yo na kamtan, kapangyarihan, ikaw ang pinagmulan. Suliranin man ay dumating, suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Ikaw ang aming kaagapay, Panginoon. Ano man ang problemang dumating sa aming mga buhay, o salamat, O God. Hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan. Lamang
hallelujah. Karapat dapat kang purihin, Panginoon. Oh, ikaw ang tunay na Diyos. Hallelujah. Kaya itinataas ka namin, Ama. Pinapupurihan. Oh, luwalhatiin ka, O Diyos. Hallelujah. Come on, church. Let's feel the presence of God. Hallelujah. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Minsan pa pupurihin. Pupurihin ka, O Diyos. Yes, Jesus. Oh, hallelujah. Come on, church. Kantahan po natin ang ating Panginoon. Oh, luwalhatiin ka, O Diyos. Hallelujah. Walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa iyo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Oh, ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa iyo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa iyo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa iyo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa iyo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Oh, ikaw ang tunay na Diyos, Panginoon. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa iyo ang aming awit, dinggin ang aming tinig,
Isisigaw sa buong mundo. Sisigaw. Isisigaw sa buong mundo. Come on, church! Isigaw natin! Isisigaw sa buong mundo. Dakilaan mo. Oh, dakila ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sa'yo lamang, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa tanging ngalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah, Jesus. When Apo Diyos maminsan pa Apo nga agyaman kami ken ka. Agyaman kami Apo iti daytoy Apo Diyos nga napintas manen nga bigat nga imted mo kada kami. Apo nagimbag ka ti tumunggal maysa kada kami. Et iti nakalawas Apo saan na kami nga binaybayan, saan na kami Apo nga pinanpanawan. Apo anyaman ti way palasat iti daytoy nga bigat. Sika kadi Apo Diyos, iti manglukat kadagiti na espiritualan nga puso ken panpanunot dagiti kakabsat Apo. Tulungan mi ida nga makaawat kadagitoy Apo Diyos nga banbanag nga kayat mo nga ipalasat kada kami. Tulungan Apo iti anak mo nga usarem nga panakangiwat mo iti daytoy nga bigat. Anyaman Apo Diyos dagiti nagkuranga. Anyaman Apo Diyos dagiti naglabsingak. Pakawanan nag-Apo tapno ti kasta maikariak iti daytoy nga gundaway. Agyaman kami kadagitoy Apo Diyos nga sasaom nga umanay manen Apo nga pagtakderan mi. Mangted kada kami Apo Diyos iti rag-uragsak kang runaan na Apo Diyos iti namnama. Agyaman kami dagitoy Apo Diyos idawat ken kararag mi. In Jesus name we pray. Amen and amen. God is good all the time. Amen. So, naimbag nga bigat tayo manan amin kakabsat. Today is our 3rd week. Napakabilis ng panahon. Pangatlong linggo na po sa buwan ng Enero. Hindi natin namamalayan, napakabilis ang ikot ng panahon. Maya-maya, madadagdagan na naman ang ating mga taon. At hindi po natin yan mapipigilan. Yan ay pagpapala na nanggagaling sa ating Panginoon. Amen? So wag kayong matakot kapag nadadagdagan ang ating mga taon. Dahil yan ay blessing na galing sa ating Panginoon. For our topic for today, sa ating week 3 na realign, noong first Sunday, new beginning. Pangalawa, new identity. Tayo naman ngayon ay mag-uusap patungkol sa new values. Paano natin i-realign, i-reset ang ating mga puso, ang ating mga pananaw, kung ano yung pagkakakilala natin sa tunay na tagumpay. What is success talaga ba sa atin? Paano ba natin nami-measure yung totoong success? Kasi dito sa mundo, marami tayong pamantayan. Maraming measurement na ibinibigay ang mundo sa atin kung paano tayo nagiging isang successful sa buhay. Binabase ba natin ito sa taas na ating nakamit sa ating mga trabaho? Kung ano ba yung mga nakamit nating mga promotion sa ating mga buhay? Binibase ba natin ito sa dami ng ating mga ari-arian? O sa dami ng ating mga sasakyan, sa mga malalaking mga bahay? O kung ano man yung ating mga nakamit dito sa mundo? Dito sa ating pag-uusapan ngayon ay makikita natin sa Mark 10:35 to 45. Ang sabi dito, lumapit kay Jesus ang mga anak ni Zebedeo na sina Santiago at Juan. Sinabi nila, "Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo." "Ano ang nais nyo?" sagot ni Jesus. Sumagot sila, "Sana po ay makasama kami sa inyong karangalan
at maupo ang isa sa kanan at isa sa kaliwa. Ngunit sabi ni Jesus sa kanila, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Makakaya ba ninyong tiisin ang hirap na aking daranasin? Makakaya ba ninyo ang bautismong ibabautismo sa akin? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang aking kopang iinuman ay iinuman nga ninyo. At babautismuhan nga kayo sa bautismong tatanggapin ko. Ngunit hindi ako ang magpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga karangalang iyan ay para sa mga pinaglaanan. Nang malaman ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hintil ay namumuno bilang mga Panginoon sa kanila. At ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na nais maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo. Ulitin natin, sa halip, ang sino man sa inyo na nais maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo. At ang sino mang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa itutubos ng marami. Madaydayaw ni Apo kadagiti na ibasa nga sasauna. Nakita natin mga kailaw na dito sa ating teksto sa umagang ito na matatagpuan sa Marcos 10:35-34 ay nakita natin si Santiago at si Juan kung paano sila humiling sa ating Panginoon. Ang gusto nila ay mapunta sila doon sa kalalagyan ng ating Panginoon. Gusto nilang maupo doon sa kanan at kaliwa ng ating Panginoon. Ang gusto nila, kapag naupo ang ating Panginoong Hesus, nandun sila sa katabi nila, nandun sila sa kanan at sa kaliwang bahagi ng ating Panginoon. Dahil ang akala nila, kapag nandun na sila, katabi ng ating Panginoon, may ngatoda, may tataas sila, dahil sila ba naman ay kasama ng ating Panginoon na nakaupo, kadwa na isuda. So yun ang gusto, yun ang hiling nung dalawa, si Santiago at si Juan. Gusto nilang maupo doon sa tabi ng ating Panginoon. Gaya sa atin mga kailaw, this January, na nagkakaroon tayo ng mindset na kapag bagong taon, parang gusto nating magbago. Gusto natin maging mas mataas yung ating mararating ngayon. Sila nga mangiset tayo, iti-goal tayo. At year 2026, gusto ko ganito. Gusto ko na mas malayo pa ang aking mararating. Gusto ko na ma-promote ako ngayong taon na ito. Gusto ko na magkaroon ng maraming followers sa TikTok. Para sa ganon ay marami akong mga followers at magkakaroon ng monetization ng aking page. Marami tayong goal sa ating buhay na gusto natin mapabuti tayo ngayong yung taon na ito. Na gusto natin ay mas mataas yung makakamit natin kesa noong nakaraang taon. Pero ang sabi ng ating Panginoon, doon sa dalawa na humiling, na gusto na maupo doon sa tabi niya, na kahit nagustuhin nating pumunta doon sa pinakamataas na spot or pinakaimportanteng lugar, ay hindi ganoon kadali. Instead na pupunta tayo doon sa taas, ay gusto ng ating Panginoon ay tayo ay pupunta sa baba. Amen? Baliktad. Kung tayo sa isip natin ng mga tao, mas magiging popular tayo kapag tayo ay maitataas. Kapag tayo ay mapupunta sa pinakamataas na posisyon.
Pero iba ang sinasabi ng ating Panginoon. Ang sabi niya, na pag gusto nating maging pinuno, na kapag gusto nating maging leader, kailangan ay mag-bend down tayo. Kailangan magsilbi tayo sa ating kapwa. Amen? Tayo, bilang isang tao, kapag maraming mga assistants o yung mga tao na nagsisilbi sa'yo, parang napaka-importante mo, di ba? Kapag, halimbawa, isa ka sa may isang pinakamataas na posisyon sa isang kumpanya, lahat ng tao nagbabaw sa iyo. Sa umaga, tanghali, hapon, pag nakikita ka nila, good morning ma'am, good morning sir, ikanda ka pa iti kape, no nyaman dagijay iduldulot da kanya. Parang yung ego natin ay tumataas, na sinasabi natin, napaka-importante kong tao. No, daduma yun yung batayan natin ng pagiging successful. Yung maraming tao ang tumitingin sa iyo, nakatingala sa iyo, maraming nagsisilbi sa iyo, pero iba ang sinasabi ng ating Panginoon. Kapag gusto nating maging pinuno, kapag gusto nating maging dakila, kailangan ikaw ang magsilbi sa kanila. Amen? So hindi natin ibabase kung saan tayo nakarating, kung saan tayo nakaluklok, kung saan tayo nakaupo ngayon, kung gaano na kalayo ang iyong narating, kundi ang sabi ng ating Panginoon, kailangan magpakumbaba tayo dahil yun yung totoong batayan ng pagiging successful sa mata ng ating Panginoon. Amen? Mayroon tayong 3 bagay na pag-uusapan, mga kapatid. Unang-una, kailangan nating isipin or pakatandaan na yung gusto nating maging mas higit kesa nung nakaraan, yung wanting more is okay. Yung gusto nating mas mapabuti pa yung ating buhay, hindi natin sinasabi na mali. Nga baga tayo nga, baga namit ni Pastora nga, hantay gaya mo nga, anong tawag doon, magsusumikap. Hindi. Ang gusto ng ating Panginoon, pag nag-want tayo ng mas sa ating buhay, kailangan i-align natin sa will ng ating Panginoon. Wanting more is okay, but make sure it's the right more. Hindi lamang yung more na gusto mo dahil gusto mo lang sa iyong sarili. Kailangan tignan natin yung more sa ating buhay ay kailangan naka-align doon sa gugustuhan ng ating Panginoon. Balikan natin doon sa sabi ng dalawa, na yung hiling nila, gusto nila na iupo sila ng ating Panginoong Hesus doon sa kaliwa, bandang kaliwa at bandang kanan ng ating Panginoon kapag siya na ang naupo sa trono. Pero ang sabi ng ating Panginoon na hindi ganoon kadali. So, kailangan baliktarin natin. Kailangan kung gusto nating maging mataas sa paningin ng ating Panginoon, kailangang ibaba natin ang ating mga sarili. It is not wrong to have big dreams. Bilang isang tao, kaya tayo nagtatrabaho, kaya tayo nag-aaral, kaya tayo nagsusumikap, gusto nating mapabuti ang ating buhay. Hindi lamang para sa ating mga sarili, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga anak, sa ating pamilya. Yun ang pinaka-goal natin bilang tao. Amen? Ano ba ang reason? Bakit tayo nagpapakasipag? Bakit alas 5 pa lang ng umaga, gising na tayo? Naghahanda na tayo papunta sa mga trabaho, lalo na yung mga magsasaka. Hindi pa man sumisikat ang araw, ay gising na sila, naghahanda na papunta sa bukid. Sa mga nagtatrabaho, kahit gusto pa nating mahiga, gusto pa nating matulog, pero kailangan na nating bumangon. Bakit? Dahil gusto natin mapabuti ang ating buhay. Amen? Yun yung goal natin araw-araw. Hindi masama na kailangan isipin natin yung maging mabuti, maging masagana ang ating buhay. Pero minsan, ginugusto lamang natin ang mga bagay na yan para sa ating sarili, para sa ating pamilya, at nakakalimutan natin na i-align yung ating will doon sa will ng ating Panginoon. Amen? Kailangan nating isipin na gusto nating ma-promote, gusto nating mapataas ang ating katungkulan dahil gusto natin na magsilbi tayo sa ating kapwa. Amen?
Ang sabi ko nga noon, first Sunday ba yun, na kailangan gamitin natin yung ating mga posisyon upang sa ganon ay yun yung gagamitin natin upang magsilbi sa ating kapwa at makita ng ating mga kailaw, mga kapatid, na tayo ay nabibless. Tayo ay pinagpapala ng ating Panginoon at mararamdaman nila, makikita nila yon dahil sa iyong ginagawa. Dapat maging pagpapala tayo sa ating kapwa. Amen? Amen. Gamitin natin yung ating posisyon. Gamitin natin yung ating katungkulan upang sa ganon ay makatulong tayo sa ating kapwa. Upang sa ganon ay makita ng mga tao na tayo ay nabibindisyonan. Tayo ay pinagpapala ng Panginoon. Tayo ang magiging channel of blessing. Amen? Huwag mong gamitin ang iyong katungkulan. Huwag mong gamitin ang iyong posisyon upang sa ganon ay ikaw ang pagsilbihan. Ikaw ay titingalain. Ikaw yung makikita nila na importanteng tao. Kundi gamitin mo yung posisyon mo na ibinigay sa iyo ng Panginoon upang sa ganon ay makapagsilbi ka sa iyong kapwa. Amen? Yun ang gusto ng ating Panginoon. Gamitin mo yung pagpapala na nakamit mo upang sa ganon ay maging pagpapala ka din sa iba. Ito yung gusto ng ating Panginoon na pilit na inilalagay niya sa ating mga sarili, sa ating mga isip. Huwag tayong magmataas. Huwag nating gamitin yung pagpapala na ibinigay ng Panginoon sa atin upang tayo ay maging boastful, upang tayo ay magmalaki. Ay, Shakti boss. Kaya lahat dapat ng mga gusto ko, ako ang nasusunod. Kailangan pagsilbihan ninyo ako. Kailangan ganito, ganyan ang gawin natin. Kung gusto nating maging dakila sa paningin ng ating Panginoon, kailangan tayo ang magsilbi. Amen? Baliktarin natin. Yun yung tunay na batayan ng tagumpay sa paningin ng ating Panginoon. Gusto niya tayo yung magsilbi. Tayo ang maging servant sa ating mga kailaw. Minsan, gusto lang natin na tayo yung maging leader kasi gusto natin yung pakiramdam na tayo yung nasusunod. Minsan, gusto natin na tayo yung kinikilala dahil masarap sa pakiramdam na lahat ng tao, kapag dumating ka, di ba? Ginigreet ka nila. Binibigay sa iyo yung pinakamagandang pwesto. Ay, ma'am, ito'y kanin. Nudajay ka mapang kajibudaan. Apo, di tapay nga amon, anya ti idasdasar da kanya. Ma'am, anya ti kayat mo. Sir, anya ti kayat mo. Si kamot, permimot ti is-isim mo kasi nararamdaman mo, napaka-importante mo. Hindi nawawala yan mga kailaw sa atin. Bilang tao, yan yung pakiramdam na gustong-gusto natin. Kaya wag tayong palilin lang sa mga katungkulan, sa mga posisyon na ginamit ng ating Panginoon na pagpapala sa ating buhay. Ginamit niya yan, ibinigay niya sa atin yung mga blessing na yan dahil gusto niya tayo yung magsilbi sa ating kapwa. Amen? Sabihin mo nga sa iyong kailaw, magsilbi ka. Amen. Kaninang umaga, pagdating namin dito, napakarumi ng ating church. Parang nasasad ako talaga. Kaya sabi ko, kailangan talaga natin mag-realign. I-realign natin yung puso natin. Hindi tayo lahat ay mga pinuno, leader dito. Tayo lahat ay servant. Amen? Huwag nating tignan kung ano yung posisyon natin ngayon, kung ano tayo, kung saan tayo. Kapag sa paningin ng ating Panginoon, pare-parehas tayo. Amen? Walang leader, walang mababa, walang mataas. Tayong lahat ay pare-pareho. Pantay-pantay tayo. Kaya kung gusto natin na maglingkod sa ating Panginoon, yung pinakamababa na gawain, mas na nakikita yan ng ating Panginoon. Amen? Gustong-gusto niya yan. Na tayo yung nakikita niya, naglilinis dyan, nagsiset dito sa church, sa araw ng Sabado, maglaan tayo ng oras upang sa ganon ay makita natin dito sa church ano ba ang kailangang itulong natin dito sa church. Amen?
Amen. Oo, kung tayo ay nakakapagtrabaho sa ating mga bahay, gusto natin malinis, mas lalo dito sa church. Kailangan nating panatilihin yung kalinisan ng ating kapilya. Pangalawa, hard times help you grow stronger than easy times. Doon sa Mark 10:38 to 40, ang sabi ng Panginoon, kaya nyo ba yung kopa na aking iinuman? Ang sabi niya gano'n. Ang sabi nila, opo, ang tugon nila. Napakadaling magsabi ng opo. Ano ba yung kopa na tinutukoy ng ating Panginoon? Ito yung hardships. Ito yung mga pain na nararamdaman niya. Ito yung mga sacrifices na ginawa ng ating Panginoon. Hindi yung pagsisilbi natin ay yung puro lang masaya, puro maganda. Na kapag nandito tayo, kapag tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon, sasabihin natin na wala na tayong problema. Nakita natin doon sa kanta natin kanina na ano yung kanta ng sis, yung suliranin man ay dumating. Di ba? Kahit suliranin man ay dumating. Hindi nawawala ang suliranin sa buhay natin. Ang notion kasi natin noon kapag tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus, mawawala na yung problema. Wala ng hardship, wala ng struggles, wala ng pain. Hindi. Nandyan pa rin yan. Hindi natin hihilingin sa ating Panginoon na tanggalin niya yan. Apo, awan ko man iti problema. Apo, awan ko man iti rigrigat. Hindi po pwede ang ganun, mga kapatid. Ang problema, ang suliranin, ang pain, ang struggles, kaakibat yan ng buhay. Pero ano ang ipagpipray natin? Huwag mong ipagpray na tanggalin ng Lord yung problema na yan. Ang ipagpray natin ay samahan ka niya upang harapin yung mga problema. Amen? Dahil sa mga problema na yan, sa mga pain na yan, sa mga pagsubok na yan, diyan tayo tumatatag. Diyan tayo nagiging strong. Dahil kung walang paghihirap, kung walang pagsubok sa buhay, napaka-komportable mo. Nandun ka lamang sa comfort zone mo, parang wala ka nang hihilingin. Naganayas tibiyag mo, dire-diretso, puro masaya. Kapag ganun ang buhay, mga kailaw, hindi natin kakailanganin ang tulong ng ating Panginoon. Di ba minsan kapag masayang-masaya tayo, wala tayong problema, lahat ng gusto natin nandyan na, nakakalimutan natin ang ating Panginoon. Minsan nga, hindi na tayo nagti-thank you, hindi na tayo nagpapasalamat dahil masayang-masaya na tayo. Ang gusto ng Panginoon, makita niya na kailangan natin siya. Kaya sa oras na tayo ay may problema, sa oras na tayo ay nanghihina, sa oras na tayo ay may pagdududa, yun yung time na gustong-gusto ng ating Panginoon na lumapit tayo sa Kanya. Amen? Dahil nakikita yung kadakilaan niya sa ating buhay. Sa times na tayo ay may pinagdadaanan, sa times na tayo ay nahihirapan, at natuto tayong lumapit sa ating Panginoon, doon tayo nagtatrust, sa Kanya tayo nagkukumit ng lahat. Makikita yung kadakilaan ng ating Panginoon. Amen? Apuhan ko ang Monte Aramiduk. Ginawa ko na po ang lahat. Ikaw na po ang bahala. Amok nga dagiti imposible, aramidem nga posible. Gustong-gusto ng Panginoon yon, mga kailaw. At na tayo ay lumalapit sa Kanya, na tayo ay patuloy na nagtitiwala sa Kanya, lalong-lalo na kapag tayo ay may pinagdadaanan. Huwag nating gamitin yung problema na maging hadlang. Huwag nating gamitin yung mga struggles natin sa buhay na hindi na tayo nakakapaglingkod sa ating Panginoon. Apo, nagrudo ti problema tatahan nakman pa ilang mapanji kapilya. Jak amun to bra ko, niso nga ito'y nakman pa ilang balay. Ang gusto ng Panginoon, kapag tayo sa mga panahon na tayo'y nanghihina, sa mga panahon na hindi na natin alam kung sinong kakapitan, kung sino ang lalapitan, that's the time na tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Amen? Dahil kapag na-solve na yung problema mo na yan, kapag nagawan na ng paraan ng ating Panginoon,
makikita yung kadakilaan niya sa ating buhay. Hanmumot mabalin nga ilastog, nga nalpas mo dahil nga problema. Nakamit mo yung kasagutan, yung problema mo dahil nagawan mo ng paraan. Hindi ikaw ang gumawa ng paraan. Amen? May mga ginamit ang ating Panginoon na mga anghel dito sa ibabaw ng mundo. Mga anghel na handang tumulong. Sila yung mga isinugo, imbaon ni Apo, tapno iti kasta, isuda iti mangsulbar, kadagiti problema tayo. Amen? Hindi aksidente na DJ linapitam, kat isu ti mangsulbar di problema. Yun yung ginamit ng ating Panginoon upang sa ganon ay masolve yung problema mo. Kaya sa mga time na meron tayong kinakaharap, meron tayong pinagdadaanan, at once na nasolve yun, huwag nating kalimutan na magpasalamat sa ating Panginoon. Amen? Hard times help you grow stronger. Kapag wala tayong problemang pinagdadaanan, kapag walang sakit na nararamdaman, kapag walang mga pagsubok sa ating buhay, hindi tayo lalago, hindi tayo magiging deep yung ating relationship sa ating Panginoon. Dahil sa mga panahong yan, doon tayo natututo na gumamit ng ating mga tuhod. Amen? Hindi man literal na tayo ay lumuluhod. Dahil alam ko, hindi na tayo masyadong lumuluhod kapag tayo ang nananalangin. Lalo na si Brother Walden, mahihirapang tumayo yan. Kaya kailangan, hindi, yung luhod na yan, yung luhurin mo, kunada, hindi naman na literal. Kasi hindi naman kailangan na tayo ay lumuhod kapag tayo ay nananalangin. Pwede na ngang manalangin kahit na nagda-drive ka lang, di ba? Kahit naglalakad ka, kahit anong ginagawa mo, pwede kang manalangin. At kapag tayo ay nananalangin, doon tayo nakakalapit sa presensya ng ating Panginoon. Yun yung gustong-gusto niya. Palagi tayong lumapit sa ating Panginoon at kausapin natin siya. Pag naririnig ko noon, pag sinasabi, timbaga na kanyak ni Apo. Ako nagwa-wonder dati, kasan udangata nga kasarita ti Apo, agtungtong dangata. Di ba? Timbaga kanyak ni Apo. Ang sabi niya sa akin, sabi ko, paano kaya nila nakakausap ang ating Panginoon? Di ba? Hindi na natin kailangan ng cellphone. Hindi natin kailangang sumulat sa ating Panginoon. Kailangan lamang natin siyang kausapin sa pamamagitan ng ating panalangin. Amen? Yun yung conversation natin sa ating Panginoon. During hard times, yan ang pinakamagandang sandata natin. During sa mga panahon na tayo ay may pinagdadaanan, kailangan lamang lumapit tayo sa ating Panginoon. Amen? In His perfect time, sungbatan na dagiti karkararag tayo. Amen? Tignan nyo si Sister Love. Amen? Nakamit na niya yung matagal na niyang pinapangarap, ang kanyang principal one item. Amen? Glory to God. Dahil siya ay nagtiwala at nagtitiwala sa ating Panginoon. Amen? Hindi man kaagad-agad. Hanay baga nga, dagtan. Hindi. Meron pa siyang gustong gawin. At yung mga trials na yan, yung mga pagsubok na yan, gusto niya maramdaman natin dahil doon tayo mas lalong tumitibay. Lalo tayong nagtitiwala sa ating Panginoon. Mayat ko man, nag-testimonyo isuna kasi last 2 days before na malpas na nag-ENT papel na, meron pa rin siyang mga pinagdaanan na mga pagsubok. Pero nagtiwala siya sa ating Panginoon, kaya ang pagpapala ay nandyan na. Amen? So patuloy siyang magtitiwala, magpapasalamat sa ating Panginoon, at nawa gamitin niya yung pagpapala na yan para magsilbi sa kanyang kapwa. Amen? Yun yung pinakamaganda natong maibibigay sa ating Panginoon. Diyos pang subli tayo, kadagiti ipapain na kanya tayo nga bendisyon. Agselbi tayo, kadagiti pada tayo nga tattao. Amen? We often pray for good things like health, money, or peace. But we don't always want the hard things that help us become better people. Basta nagkarkararag tayo, Apo, ikan nakaditi kastoy. Apo, kastoy kuma. Apo, kasjay manen. Diba? Nagaduti kayat tayo nga dawaten iti Apo.
Ngem no addan iti problema nga sumangbay kanya tayo, Apo nalipatan naksan. Apo saan naksan nga kay kayaten. Pero isipin natin mga kailaw, yung mga problema na yan, yun yung ginagamit ng ating Panginoon para i-test kung hanggang saan yung ating pantitiwala sa Kanya. Amen? Kapag meron na problemang pinagdadaanan at hindi ka bumitaw sa Kanya, doon mas lalo Kanyang pagpapalain. Amen? Magtiwala lamang tayo sa plano ng ating Panginoon. Huwag mong kalimutan na ang problema, kaakibat ng ating buhay. Pero ang kaibahan, mga kailaw, kapag tayo ay nasa ating Panginoong Hesus na, ang kaibahan na natin ay madali nating lutasin. Dahil hindi tayo ang lulutas sa ating mga problema, kundi ipagkakatiwala natin yan sa ating Panginoon at siya na ang bahala. Amen? Hanggang agpakarigat. Huwag mong guluhin yung isip mo sa problema sa mga bagay na hindi mo kayang lutasin. Dahil yung mga problema na yan, ibinigay ng ating Panginoon, inalaw ng ating Panginoon dahil gusto niya, i-test niya yung ating pananampalataya sa Kanya. Amen? So ngayon, kung meron pa tayong gustong gawin, kung meron pa tayong hindi nagagawa sa ating buhay, maybe may mga pinagdanaan tayo sa problema sa pamilya, problema sa trabaho, kailangan na ang gawin natin ay ipanalangin natin na hindi tanggalin ng Panginoon yan, kundi tulungan ka ng Panginoon na masolve yung problema na yan. Hindi ikaw, kundi ang ating Panginoon. Kung gusto natin na maging mabuti ngayong 2026, na kahit hindi sinusuklian ng ating kaibigan, mga kasama, sa trabaho, yung mga kakasalamuhan natin, gawin pa rin natin. Dahil yun yung gusto ng ating Panginoon. Maging mabuti tayo kahit hindi nagiging mabuti ang iba sa atin. Keep trying. Dahil doon, tayo pa rin ang nagbe-benefit. Nabibuild niya yung good character natin. Amen? Huwag mong patulan yung mga taong gustong sirain yung mood mo. Sila yung gumagawa ng paraan para hindi ka sumunod doon sa gusto mong gawin. Gusto mong mabuti pero di mo magawa. Dahil maraming tao, maraming mga balakid, maraming nagtitest ng iyong patience. Mahirap man maging mabuti mga kailaw, gawin pa rin natin. Bakit? Dahil diyan nag-grow yung good character natin. Yung palagi kong kinukwento noon, na kapag may nakakasalubong akong mga tao, kahit di ko kilala, no, kumita ka niyan, di ba pag may nakakasalubong ka, minsan nag-aay to ay kayo, isimam isuna, umusem no kwa. Amen? Ngayon na may suutam isuna, anya nga isungbat na, di syempre, baka na ka lang pang may suutan, baka mag-amba pa siya ng suntok sa'yo. So be kind. Amen? Maging mabuti tayo sa ating kapwa. Sabihin mo nga sa katabi mo, maging mabuti ka. Dahil dyan, nabibuild yung good character natin. Hindi man tayo napakabuti, pero yung pagiging mabuti natin, yun yung gustong-gusto ng ating Panginoon. Amen? Ano kaya yung pwede nating gawin ngayong linggong ito na magiging pleasing sa paningin ng ating Panginoon? Na kahit may pinagdadaanan tayong problema, huwag yun yung gawin mong dahilan na maging masungit ka na sa iyong kapwa, at the problemam jibalay, simangput ka di eskwela, nakatangtangsit ka, kadagay di teachers mo. May problema ka sa bahay, pagdating mo sa work mo, di pa man siya good morning ma'am, what is good in the morning? Kunampay no kwa. So iramraman mo pa idan ije problema mo. Maano ba naman na good morning? O di ba? Hindi mo na kailangang yung madidigi, ipakita mo kasi nararamdaman nila na may problema ka. So, hindi sila mabibless sa'yo. Kaya kapag sinabing, hamot nga narigat, iti sumungbat, iti good morning, di ba? No, binati ka nila, pa nag-smile sila sa'yo, o di mag-smile ka rin, kahit may pinagdadaanan ka. Talag mo kiniapo, dagita nga problema, makapabakit ti problema. Amen? Agkurut-rut, dagita mugbuging yun, no, day talat tatipan panunutin tayo. Lahat tayo may problema. Itayag naman, tiyawan di problema na, tata. Awan, amaamin tayo, da problema na. Pero yung problema na yan yung ginagamit ng ating Panginoon upang mas lalo tayong magiging matatag. Amen? Dahil magtitiwala tayo sa Kanya,
papaubayan natin sa Kanya, doon tayo lalapit sa ating Panginoon. Pangatlo, you're great when you help others, not when others help you. So, yung kita na natin sinabi doon sa Mark, di ba? Na kapag gusto mong maging pinuno o leader, kailangang maging servant ka muna. Hindi ikaw yung boss dahil mas maganda na ikaw yung tumutulong sa iyong kapwa kesa ikaw yung tinutulungan. Ajay, baga ni daddy di kanyami kat, no ba daw dawat ka ti kwarta? Nagragsak ka, ikanda ka. Naragragsak jagit itid. Amen? Apay, syempre, pag nagbigay ka, ibig sabihin marami kang pera. Amen? Kung ikaw yung binibigyan, ibig sabihin, ikaw yung nangangailangan. So, mas maganda, mas masaya na ikaw yung nagbibigay kasi alam mo sa sarili mo, kaya ka nagbigay dahil meron ka. Amen? Hindi ka naman nagbibigay kung walang-wala ka. Lalo na sa atin. Di ba? Noong nagado ti kwartam, naglakat agitid. So, nararamdaman mo na masaya ka kasi nga alam mo na meron ka. Pinagpapala ka ng ating Panginoon, kaya ikaw naman yung magiging channel of blessing. Narigrigat, itinaimot ko na. No, inaimot, nakakastika no ti ima na. So, pag dumating yung blessing, hindi niya masasalo. Kapag nagbigay ka at naka-open yung palm mo, pag nagbigay yung blessing, mapanid ta imam. So, ugaliin natin na hindi nakasara ang ating kamay, kundi palaging nakabukas. Hindi humihingi, kundi ikaw yung nagbibigay. Hamot nga kaya nasa uno, nakastate imam, hinihintay mo yung binibigay sa'yo. Amen? Kasi kapag nagbigay tayo, hindi ka naman makakapagbigay kung hindi mo i-open yung iyong palad. So, magbigay tayo para sa ganon, yung pagpapala, mas lalong lalapit sa atin. Amen? Pag-uusapan din natin mamaya yan. So, you're great when you help others and not when others help you. Kapag tayo pala ay palaging tumutulong sa ating kapwa, kapag tayo yung nagsisilbi sa ating kapwa, mas tayo yung naitataas ng ating Panginoon. Ado, dagiti ingat nga to na, tibagbagi na, may bababa. Mas maganda yung binababa mo ang iyong sarili at ikaw yung itataas ng ating Panginoon. Meron akong doon sa talinhaga ng ating Panginoon, doon sa presidential table, na kapag merong okasyon, gusto mo nandun ka sa harapan. Umununa ka, napan kagtugaw, kadduam dagijay kangangatuan nga tattao, tutugaw ka dyan. Pero pagdating nung mas mataas sa'yo, ay katibagada ka niya, ma'am, ijay ka man pa'y lang likod, tugaw dita ni Kastoy, di ba? Kasi itinataas mo yung sarili mo, kaya may tendency na ibababa ka nila. Pero kung ikaw ay nandun lang sa dulo, nandun sa kasasulsuli, tunawan na doon, ay ma'am, ijay ka kanusango, di ba? Kapag humble tayo at hindi natin itataas yung ating sarili, mas na itataas tayo ng ating Panginoon. Always be humble. Wala tayong maipagmamalaki sa ating kapwa. Nauray kasano iti kangato tayo, haan mo nga sarili dagita. No diget di dayta ket impabulod lang ni Apo. Tapno ti kasta usarem dayta. Yun yung platform na gagamitin mo upang sa ganon makapagsilbi tayo sa ating kapwa. Gamitin mo yun. Dahil yun yung blessing na bigay sa iyo ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon nga, ang sabi niya, hindi ako nagpunta dito para pagsilbihan, kundi pumunta ako dito upang magsilbi sa inyo at upang maging daan para tubusin ang mas marami. Impababanat nga permiti bagbagina, dinanas niya lahat ng paghahamak, dinanas niya lahat ng kahirapan, ng pain, para lamang sa atin upang tayo ay matubos sa ating mga kasalanan. Sa mga panahong ito, ano ba ang pwede nating gawin sa ating kapwa? Ano ba yung maiisip natin na pwede nating itulong sa ating kapwa? Kahit wala tayong pera, pwede tayong tumulong. Lalong-lalo na sa mga kaibigan natin, sa mga kailaw natin na may mga pinagdadaanan. Pwede tayong maging listening ears sa kanila. Pwede tayong hingahan ng kanilang mga problema. No, mo nga da problema na di kabsat mo, mabrin mo nga teksan. O, kumusta kan sister? Di naman kailangan bigyan mo siya ng maraming pera. Amen?
Kasi minsan hindi lang naman pera ang nakasosolve sa isang problema. Pag nakikita natin na malungkot ang isang kaibigan, malungkot ang isang kailaw, pwede natin silang tawagan, pwede mo siyang kausapin, magbigay ng encouragement sa kanya. Amen? Yung mga tao na nangangailangan ng mga, halimbawa, merong mga idinalaylayusda, maraming mga nabagyo, nawalan sila ng tirahan, nawalan sila ng mga damit, wala silang pagkain. Di ba may ginawa tayo dito na yung napantayo pa Biskaya? Sino yung sumama sa atin sa Biskaya? Sino yung nagbigay doon ng mga damit, ng mga sapatos, ng mga pagkain? Makikita natin, mga kailaw, yung mga nangangailangan sa atin. May mga tao na kahit hindi nila sinasabi, meron silang mga pinagdadaanan. Sabi ko nga, kanya-kanyang level lamang tayo ng problema. Walang sino man na tao na walang problema. Kayo ngayong New Year sa ating topic na talagang naayon yung ating topic ngayon na realignment. Na magkakaroon tayo ng new beginning, meron tayong new identity, meron tayong new mission, meron tayong new values na isipin natin na hindi lamang batayan yung pagiging mayaman, yung pagiging mataas mo sa posisyon para masabi nila na ikaw ay isang successful na tao. Ang sabi nga sa salita ng ating Panginoon, maalam man amin nga kinabaknang dito'y rabaw iti daga, no awan ken kani apo awan iti serserbina. Amen? So kailangang balansehin natin. Hindi naman pwedeng sabihin na hindi ka magtrabaho, na hindi ka mag-aspire, na ma-promote, magkaroon ng magandang buhay. Dahil yan yung makikita ng mga tao na pinagpala tayo ng ating Panginoon dahil sa mga bagay na yan. Balansehin natin. Pero wag nating gawing hadlang yung mga pagpapala na yan upang makalimutan natin ang maglingkod sa ating Panginoon. Amen? Gamitin natin yung blessing na yan na maging makatulong tayo sa ating kapwa, gamitin natin yung mga pagpapala na yan upang makapagpatuloy tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Yun yung values na kailangan nating isipin ngayong bagong taon. Huwag nating isipin na palaging ikinukumpara yung sarili natin sa iba. Dahil kapag palagi mong ikinukumpare yung narating ng ibang tao doon sa sarili mo, talagang hindi ka magkakaroon ng kasiyahan. Hindi ka magkakaroon ng contentment sa buhay. Iba-iba ang pace ng buhay natin sa ating mga kailaw. Kahit magkabats kayo, magkaibigan kayo, kung siya ay malayo na yung narating, marami na siyang napatunayan at ikaw ay nandito pa lang, hintayin mo yung time na ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. Hindi naman ibig sabihin na siya ay successful na, ay maligaya na siya. Iba-iba ang batayan ng pagiging successful ng isang tao at iba-iba ang batayan ng pagiging maligaya ng isang tao. So maging kontento tayo kung ano yung ibinigay ng ating Panginoon, yun yung pagbutihin natin, kung ano yung trabaho, kung saan ka man inilagay ng Panginoon, pagbutihin mo yan at gamitin mo yan na maging platform upang makatulong ka sa iyong kapwa. Amen? At magpasalamat ka palagi, magpasalamat tayo palagi sa ating Panginoon dahil patuloy pa rin niya tayong pinagpapala kahit na may mga minsan ay marami tayong mga bagay na nagagawa na hindi kaaya-aya sa Kanya, pero andyan pa rin siya. Kaya pagkasumikapan natin mga kailaw, sa New Year na ito, na magkaroon tayo ng realignment, hindi lamang sa ating pananaw, kundi sa ating mga puso, na kung ano yung gusto ng ating Panginoon na gawin natin, yun ang pagsumikapan natin na sundin. Amen? So tumayo tayong lahat mga kailaw, na ngayong taon na ito, hindi naman tayo kailangang maging magmadali palagi na kaya tayo adula una iti magungunod tayo dito irabaw ti daga. Kailangan lamang nating baguhin yung pananaw natin kung ano ba yung tunay na tagumpay dito sa mundo. It's okay na magkaroon tayo ng maraming pangarap, maraming mga plano sa ating buhay, pero i-align natin yung mga plano natin sa buhay doon sa plano ng ating Panginoon.
At isipin din natin na yung mga pagsubok na yan, mga trials na nararanasan natin, ay yan yung paraan upang sa ganoon ay mas lalo pang tumatag yung ating pagpamananampalataya sa ating Panginoon. Huwag tayong patuloy na hinahabol natin yung takbo ng mundo dahil napakabilis yan. At minsan, sa habol natin ay nakakalimutan natin yung tunay na layunin, yung purpose ng ating buhay, yung magsilbi tayo sa ating Panginoon. Amen? So, manalangin tayo mga kapatid. Apo Diyos, maminsan pa'y apo nga, agyaman kami ken ka. Agyaman kami manan apo Diyos, kadag ito'y nga sasaom, nga impalasat mo manen kada kami. Nga karuan kami Panginoon ng bagong pananaw sa aming mga buhay na hindi namin titignan, Panginoon, kung ano yung standard ng mundo, kung ano yung takbo ng mundo tungkol, Panginoon, sa pagiging successful ng isang tao. Bagkus, Panginoon, itutuon namin ang aming mga buhay, itutuon namin, Panginoon, ang aming mga isip, kung ano yung gusto mo, kung ano yung batayan mo, Panginoon, sa pagiging successful sa iyong harapan, Panginoon. Tulungan mo kami na magampanan namin ang gusto mong gawin namin, Panginoon, na magsilbi kami sa aming kapwa, na gagamitin namin, Panginoon, ang aming mga posisyon, gagamitin namin, Panginoon, ang mga pagpapala na ibinibigay mo sa amin upang sa ganoon ay makatulong kami sa aming mga kapwa. Tulungan mo kami na magkaroon, Panginoon, ng puso na mapagpakumbaba. Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng puso na maiintindihan namin, Panginoon, ang mga bagay-bagay na gusto mong ipaunawa sa bawat isa sa amin. Napakahirap man, Panginoon, ang buhay dito sa mundo. Maraming mga problema, maraming mga struggle sa buhay, maraming mga pagsubok, Panginoon. Pero kami patuloy na naniniwala, patuloy kaming nagtitiwala sa iyo, Panginoon, na ito'y gagamitin mo lamang upang sa ganon ay magiging mas lalo kaming matatag, mas lalong maging stronger, Panginoon, at deeper ang aming relationship sa iyo, Panginoon. Salamat sa patuloy mong pagpapaunawa sa bawat isa sa amin ng mga bagay-bagay na marami kaming mga katanungan, Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa na magpatuloy sa lakad namin sa iyo, Panginoon, at magawa namin kung ano yung mabuti, kung ano yung kaaya-aya, kung ano yung kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa na magpatuloy at hindi magbaback out, Panginoon, at magiging pagpapala kami sa aming mga kailaw. Salamat, Panginoon, at ikaw lamang aming pinupurit itinataas sa umagang ito. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Thank you, Pastora. So before po tayo magbigay, let us reflect on this word from Deuteronomy chapter 8, verse 18. At sabi po dito, "But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth and so confirms His covenant." So titignan po natin, there are two very clear message po ng verse na to. The first one is, yung mga talent natin at saka yung hard work natin comes only from the Lord. So, parang in line po dun sa message ni Pastor Janice that we have to stay humble instead of taking all the credit. And another one, yung mga blessings natin, ibinibigay sa atin yan ni Lord, hindi lang po para sa atin, but most especially, para din po, ma-bless din po natin yung mga kapatiran natin and for God to keep His promises. Yan, amen? So, as we understand these words, let us bow down our heads and hawakan po natin ang ating mga kaloob. Let's pray. Father, we thank you for the strength na ibinibigay niyo po sa aming mga katawan at sa mga ideas na ibinibigay niyo po sa amin so that we could multiply the wealth that you have given us. We acknowledge, O God, na ikaw lang po ang siyang aming source. And apart from you, Father, we know that yung mga efforts namin, Father, are just futile.
We pray, Father, that you continue to use our lives, our bodies, Father, to bless other people. And I pray that you'd always remind us, Father, to stay humble and acknowledge you sa lahat po ng aming mga achievements. We pray that we will always go back to your goodness. In Jesus' name we pray. Amen. Hinihiling ko po ang lahat na tayo po ay tumayo at atin pong awitin ang ating panghuling awiting papuri sa ating Panginoon. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. One more time. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Say amen. 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 Upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you. He is with you. In the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He's for you, 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 He's for you. Hallelujah, hallelujah.
Dakila ka, Panginoon. Hayaan mo ang Panginoon, Ama, ang iyong presensya ang dumaloy sa bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Hayaan mo, Panginoon, Ama, ang iyong protection ang dumaloy, Panginoon, sa bawat isa, sa bawat pamilya, sa bawat anak, sa mga henerasyon, sa mga susunod na henerasyon, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, Ama, yung dakilang pag-ibig, Panginoon, Ama, ang dumaloy sa bawat isa, O Diyos. Mula sa amin susunod na henerasyon, sa mga susunod na henerasyon, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, Ama, na dumaloy, Panginoon, Ama, ng iyong pagpapala, O Diyos, ng bawat isa, O Lord. Hallelujah. Dakila ka, O Diyos. Salamat, Ama, sa mga salita mong namin narinig sa umagang ito, Panginoon. It's a reminder again for us, Lord God, that if we want to be the best, Lord God, we must be the servant of all. Thank you, Lord. Hayaan mo, Panginoon, Ama, ng mga mabuhay na to, Diyos, ay magamit lamang, Ama, para sa ikapupuri ng iyong dakilang pangalan. At Lord God, sa umagang ito muli, Ama, hayaan mo mula sa araw na to at sa linggong ito, hayaan mo, Panginoon, Ama, na ikaw lang ang may taas sa aming buhay. Pagpalain mo ang bawat isa, saan mo man kami dalhin muli sa linggong ito. Proteksyon, Panginoon, Ama, igagawad mo ang bawat isa. Pagpapala ang igagawad mo sa bawat isa, Panginoon, Ama. Maraming salamat, Lord God. Let your will be done, Father God. Thank you, Lord, for you alone the glory, all the praises and honor, in the name of Lord Jesus Christ. Amen and amen. Hallelujah.